Hello to all Filipinos living in the Philippines and the Filipinos living in other countries, and to all foreigners. How are you, my dear friends? We all, as a people of the universe, me still hoping that I'm the first one who greets you a happy day, and may you have in a good health always. Please don't forget to watch and play my videos in my channel. Thanks. Me here once again in front of you and say thank you so much for the support you have given to me as a part of the YouTube world. I still looking a nice story and I hope you will like it. Have a great day, my beloved Filipinos. God bless. Ang story ko ngayon ay tungkol ng isang magjowa at ang mga tao na naging bahagi sa kwento kong ito ay maihambing ko sa mga ibon. Ang magjowa dito ay sina Lorna, 25 years old, at Reynold, 27 years old. Ang ina ni Lorna ay si Lorenza, 59 years old, at ang ina ni Reynold ay si Segunda, 60 years old. Ang mga ina na very conservative sa kanilang mga anak. Sila ay makakapitbahay ng barangay na nasasakop sa probensya ng Zamboanga del Norte. Sisimulan ko ang kwentong ito ng mga maliliit pa sina Lorna at Reynold, at dahil makakapitbahay lang ang kanilang barangay ay di may iwasan na magkakausap ang bawat mga ina nila sa maibatis. Dahil noon ay wala pang flowing sa barangay, umaasa ang lahat sa paglalaba sa batis. While Lorenza carrying her daughter Lorna and Segunda with his son Reynold. At dahil mga bata pa ito ay walang silang pakialam kung anuman ang pinag-uusapan ng kanilang mga ina. Ngunit may isang salita ang medyo pumasok sa tainga ni Lorna. Ito ang kanyang naririnig mula kay Segunda, ang ina ni Reynold. Maring Lorenza, itong si Reynold ko gusto kong makatapos ito sa pag-aaral at gusto kong kagaya ng iba makapunta ng Australia. Ang sagot naman ni Lorenza, ako din Maring Gonda, gusto ko itong si Lorna ko makatapos ng pag-aaral dahil gusto kong makapunta siya ng Ireland. Yan ang naririnig ni Lorna mula sa kanyang ina na si Lorenza. Kaya hindi niya ito bibiguin sa kanyang mga pangarap dahil naawa si Lorna na mabigo ang ina sa kanyang kagustuhan. Patuloy ang pag-ikot ng panahon hanggang lumaki na sila pareho. Nasa high school na sina Lorna at Reynold. Hindi sila nagpapansinan, parang hindi sila magkakakilala dahil si Reynold din sinusuportahan niya ang pangarap sa kanyang ina. Hanggang graduate sila ng high school at sa pagsisimula na naman ng pasukan, mga kolehiyo na sila pareho at doon na sila nagpapansinan dahil wala na silang ibang kakilala roon. Nagsisimula sa pagkakaibigan hanggang nanliligaw na si Reynold kay Lorna. Ito ang sagot ni Lorna. I'm sorry, I can't accept of your love. I'm not ready to enter of any relationship. I have plans in life, so don't bother with me. Find another woman. There are so many women in our school campus. Ito ang sagot ni Reynold. Don't teach my heart how to love with other girls. No one can dictate it. Love comes suddenly in our hearts. I follow only what my heart says. Please accept me as your boyfriend. So sinagot ni Lorna si Reynold sa isang kondisyon na magtatapos sila ng pag-aaral. Hanggang nalalaman ito ni Lorenza at ganun din kay Segunda, at ang nagagawa nila ay ang mga pagpapayo na kontrolin ang sarili, hindi padadaig sa love. Sabi ni Lorenza kay Lorna, Lorna, ikaw ang magkontrol sa sarili. Pag nasa school kayo, pagkatapos uwi ka agad sa boarding house mo. Ihahambing kita sa mga ibon, di ba makikita mo silang lumilipad, ngunit pagdating ng hapon, sila'y umuwi kung saan ang kanilang tinuturing na bahay at hindi na sila muling lumipad pa ng kahit anong oras ng gabi. Nagets mo ba, anak? Yes, Nay, I understand what you mean to say. I can manage myself. I may know what is good and bad. So don't worry, Nay. But Nay, what do you mean about lovebirds? Lovebirds, it's a name of birds. It's meant to say they are loving with same feathers. Iba din ang ibon. Sila ay hindi sumamang lumilipad sa hindi nila kapariha.
ang feathers, at sila din ay nag-iibigan sa kaparihang lahi nila. Hanggang dyan lang ang pag-iisip nila at umuwi sila sa wastong oras. Yan lang ang nagugustuhan ko sa mga ibon. Ngunit tayo ay mga tao. Ipinaghahambing ko lang ang kaibahan ng ibon at tao dahil ang tao ay binigyan ng Diyos ng wastong pag-iisip na makakaunawa sa bawat sitwasyon sa buhay. At sana maintindihan mo, anak, ang ibig kong ipahiwatig sa inyo. While si Segunda, ang ina ni Reynold, ay patuloy din na nagbibigay payo sa anak upang maiintindihan niya ang kahalagahan sa bawat oras na dumaraan sa ating buhay. Kaya hindi raw mabuting pag-aksayahan ito ng panahon. Ang kanya raw ay ang pagdisiplin lang, na mientras mahaba pa ang panahon sa kanila ay kanya itong mapahalagahan alang-alang sa magandang bukas. Sinunod nila ang bawat payo ng ina. Nag-aaral sila ng mabuti at hanggang nagsitapos ng kolehiyo. Ito ang sabi ni Lorenza. Congratulations, anak, and I am very proud of you as my daughter. Yes, Nay, and thanks a lot for giving me a strength and confidence as what as I have received now. And I try my best to fulfill our dreams. While si Reynold ngayon ay isa ng licensed engineer at ang mga magulang nila ay hindi na humahadlang sa kanilang pagmamahalan, may sarili na silang ginustos sa buhay. Kinuha si Lorna ng pinsan niyang nasa Ireland, ngunit ang kurso na natapos ni Lorna ay hindi nag-fit sa kanyang trabaho roon. Isa siyang commerce graduate, ngunit naging caregiver siya pagdating roon. Ibig niyang magagamit ang kanyang professions, ngunit iba ang mundo niya. Kanya itong pinagtsatsagaan dahil kapag magkaroon na siya ng malaking puhunan, uuwi siya at magtatayo ng sariling negosyo at sila'y muling magkukross ng landas kay Reynold. Patuloy ang kanilang communications ni Reynold at Lorna kahit nasa iba't ibang bansa sila. Para silang lovebirds na hindi mapakali kung mawalay ang kapartner nila. Sa matagal ng panahon na sila ay magkasama, dahil ang ibon ay hindi lumilipad ng hindi niya kapareha. Birds are flying with their same feathers. Ngunit may mga trials na dumating sa kanilang buhay dahil sa kahaba ng panahon na sila'y nawalay sa isa't isa. Nagkaroon ng girlfriend si Reynold sa Australia at sabi niya, I'm sorry Lorna, maybe we are not meant for each other. I have girlfriend already. We are very far with each other. I need your love, time, and attention for being a lovers, but we cannot do it because we are separated with 1,000 kilometers between us. So, goodbye. At ipinag-alam ang lahat na ito ni Reynold kay Lorna, ang nasa damdamin niya, at ito ang sagot ni Lorna. It's okay, Reynold. I don't want to be a hindrance of your happiness. You can do what you want. Hindi ko hawak ang iyong puso at hindi ko maaaring kontrolin ito. It's up to you. If you don't love me anymore, I don't have a power to break it. Thanks for your love. Goodbye too. Hindi ipinakita ni Lorna ang kanyang pagdalamahati, tinigasan niya ang kanyang sarili, nagpakatatag siya upang hindi maapektuhan ang kanyang trabaho. Ito ang sabi niya sa sarili, ikaw ang klase na lovebirds na iiba ang feathers dahil nakikisama ka sa hindi mo kalahi. It's okay, that's life. Naniniwala ako na mayroong ipinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Tatanggapin ko ang lahat kung anuman ang inilaan ng Diyos para sa akin. Hindi ko pipilitin ang taong hindi para sa akin. Kung talagang tayo para sa isa't isa, Reynold, ay kahit saan man tayo naroroon, ay bibigyan tayo ng pamamaraan ng Diyos upang mag-cross ang ating landas. Tama ang lahat na sa isip ni Lorna dahil nag-cross talagang muli ang kanilang landas na wala pang kaakuhan sa buhay. Umuwi si Lorna makalipas ang 5 taon na paninilbihan sa Ireland at magkasabay sila ng buwan ng pag-uwi ni Reynold at dito muli nilang dinugtungan ang naudlot nilang pag-ibig.
Lalong gumanda si Lorna sa paningin ni Reynold at ganun din si Reynold kay Lorna. Kaya nagkakaintindihan silang muli. Ngayon, maligaya na ang lovebirds na ito matapos mawalay ng mahabang panahon. Ay muli itong nagbabalik at pinaghahandaan nila ang kanilang nalalapit na kasal. Sa ngayon, busy sila sa pag-aasikaso ng nararapat para maikasal sila sa lalong madaling panahon. So kayo mga sweet lovers, hahayaan nyo din kaya na ang iyong mga minamahal ay bumaling ang pagtingin sa iba? Hayaan nyo na, huwag nyong pipigilin dahil sa kay haba-haba ng prosesyon ay sa simbahan din ang balik nila kung totoong love nyo ang isa't isa. Ay hahanapan tayo ng pamaraan upang kayo ay magkakatagpong muli. Huwag kayong mag-alala kahit anong ganda pa ng ipinalit ng boyfriend mo sa'yo at kahit ano pa ang kaseksihan nila na halos wala ka lang sa kalingkingan. Basta hindi sila ang itinadhana ay hindi sila magkakatuluyan. This is the end of the story. Thanks for watching my dear friends. And don't forget to watch and listen to all my previous videos in my channel. And also please watch my next story. This is for you all. I love you from Rose to yours. God be with us always. Kisses. Have a great day. Bye-bye.